ipantatapat ng Pilipinas sa 10-dash line ng China. Sa bagong mapa, malilinaw natin ang sakop ng ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa unang pagkakataon, bumuo ang Senado ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Ito ang komiteng magtatalakay sa panukalang magtakda ng maritime zones ng Pilipinas. Ito ang tugon ng Pilipinas sa 10-dash line 2023 standard map ng China, kung saan pasok sa inaangkin ng Beijing ang West Philippine Sea. Kapag naitakda na ang maritime zones, pwede raw itong gamiting basihan para sa bubuing updated standard map ng Pilipinas. Dito ipapakita ang exclusive economic zones, continental shelf at iba pang teritoryo sa West Philippine Sea, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Sa ganitong paraan, mas mapoprotektahan daw ang likas na yaman sa teritoryo at maging sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Leaving the Philippines maritime zones largely undefined will slow our ability to responsibly exploit and develop our resources. Para sa mga eksperto, ngayon ang tamang panahon sa pagtakda ng maritime zones, lalo't sunod-sunod ang pangaharas ng China. Kasi kung hindi natin alam ang boundary at hindi natin alam ang batas within that boundary, ano ang ipagtatanggol natin? Any further effort to clarify Philippine maritime claims only further advances that point, that the Philippines is a member of the international legal community in good standing. Pero magiging mahaba ang proseso bago maitakda ang maritime zones. Kailangan kasing konsultahin ang International Maritime Organization bago gumawa ng archipelagic sea lanes o mga ruta sa dagat na sakop ng ating bansa. So yung pong pagkonsulta sa kanila actually ay isang magandang paraan para nga makita natin, una, kung nasan ba talaga itong mga routes used for international navigation. Kasi depende rin yan sa bansa kung nasan siya, kung anong ruta niya. Pangalawa, depende rin doon sa uri ng barko, kung saan siya dadaan. Mayroon pong mga ruta. Magkakaroon pa ng mga pagdinig sa isyu at umaasa Senator Tolentino na dadalo mismo ang mga kalihim ng iba pang ahensya at mga eksperto mula sa Beijing. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.